His anointing, for His wisdom. Let us pray po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we continue to surrender everything sa iyong authority, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan. We are nothing without you. We cannot do this without you. Ayaw naming pakialaman yung trabaho mo ng pagbibigay ng mabuting balita. Ikaw po ang aming mabuting balita. Kaya naniniwala po kami kapag ikaw ay kasama namin, ikaw po ang tinatanggap namin. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, na nawa matanggap namin ang iyong mga pangako, ang iyong mga utos ng may bukas na kalooban upang tanggapin namin ito at din ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin ito, Ama, kay Jesus, aming Diyos, aming tagapagligtas, aming Panginoon. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, magandang hapon po sa ating lahat. Pagpapatuloy po natin yung ating pong napag-usapan last week. Balikan lang po natin yung kwento ukol dun sa bamboo tree para magkaroon po. Sabi po natin, yung bamboo tree, nung itinanim, it took 5 years bago magkaroon ng sprouts. And kasi pinalalim muna yung ugat bago lumitaw. At nung lumaki na, mabilis yung kanyang paglaki dahil malalim yung kanyang ugat. At nung dumating yung mga bagyo, nagsisway lang siya, hindi katulad ng ibang puno na nabubunot yung ugat. Siya hindi, nagsisway lang. At ngunit nung dumating na kailangan na siyang gamitin ng may-ari, ang unang ginawa sa kanya ay pinutol. Takang-taka yung bamboo tree, bakit siya pinutol? Pakiramdam niya kasi mas mapapakinabangan siya kung buo siya. Ngunit ang ginawa ng may-ari ay pinutol siya. Pagkatapos siyang putulin, pinagtatanggal yung kanyang mga dahon, no? Yung mga sanga-sanga niya, at ibinilad siya sa araw. ng maraming araw. At habang nakabilad siya, tinatanong niya, bakit gano'n? Ang taas-taas ko, ngayon nandito na ako sa bagsak ako. Tapos kung ano pa yung nagpapaganda sa akin, yung aking mga dahon, yung pa yung tinanggal. Bakit ganito? I was asking, but he did not receive any answer. Hanggang dumating po yung pagkakataon, hihinati siya. Pagkakahati sa kanya, yung pinakapuso niya ay tinanggal. And takang-taka siya, bakit kailangan gawin to? Why do I have to suffer? Bakit pinapayagan ito ng may-ari? Bakit ito ginagawa ng may-ari sa akin? Hanggang ang ginawa sa kanya, kasama yung ibang mga bamboo, pinagdugtong-dugtong sila at ginawa silang daanan ng tubig, ginawa silang irrigation system papunta sa bukid kung saan nagamit sila para lumago yung mga pananim ng may-ari. Alam niyo po, maganda po kasi yun kasi ang pinag-uusapan po natin ay blessed, broken, given away. Last week, we were given we were asked to reflect. What can we give to, what we can do to bless God? Ano nga ba? Ano nga ba yung maaari nating ibigay that we can say, I bless you, Lord, with all my soul. I bless you, blessed be your name, Lord. How can we really bless God? Of course, it is through our character. It is through the things that God is asking us to surrender. Secondly po, naniniwala po ko sa iyo, sa akin, may mga tinanggal din ang Diyos. Mga vanities, mga bagay na disenyo lang ng ating buhay. Disenyo lang at hindi makakadulot na makakatulong para sa ikakabuti natin. Nung isang linggo po, naalala ko na nung Tuesday ng evening, nagpunta po ako, meron akong prayer meeting sa Cavite. Nung pag-uwi ko po noon, may nakasabay ako at nagkwekwentuhan kami. Ang kwentuhan po namin is,
yung mismo pong reflection na yun na, may mga tinanggal ba sa'yo brother na nung una ay masakit, nung una ay nag-i-struggle ka? Sabi ko sa kanya, naku, marami. Unang-una, yung mga pinagmamalaki ko na hanap buhay, 'no, maganda yung trabaho ko, maganda yung negosyo, ayos lahat. I am earning more than enough. For me, my family, okey kami. Nakapupundar na kami ng lupa, nakapagpundar na rin ng ilang, properties. But nung naghiwalay kami nung girlfriend ko, at tangay niya lahat yun kasi hindi ko po nilagay sa pangalan ko dahil dalaga siya at may anak ako para maging fair, para hindi sabihin na ano, nasaktan din ako, eh. Hindi dahil sa hindi lang dahil sa pagkawala ng girlfriend ko kasi meron din kaming attachment dun sa mga bagay na yun. Kaya nga kasama ako sa naghirap, kasama ako sa nagpundar, kasama sa nangarap, kasama ako sa nagtrabaho para ika nga ma-produce yung mga bagay na yun. And there was something in me that was really struggling. May karapatan naman ako dun, akin naman din yun, hindi naman sila naghihirap dun, ako naman yung naghihirap dun, But the first thing that God taught me was to make me realize, nagiging attached ka dun sa pinupundar mo, nagiging attached ka dun sa girlfriend mo. Kaya tinatanong kita, ano bang mahalaga sa'yo? Ako o ang mga bagay na yan? Sabi ko, alam mo naman ang sagot diyan, Lord. Ba't kailangan, hindi ba puwedeng mahalaga ka sa akin and at the same time meron ako nito? Bakit yung iba nakakapag-serve naman, then marami rin naman silang property. I was struggling with a lot of questions. But when I realized those things, those situations, those painful experiences became an opportunity of a deepened faith, a deepened relationship. Tinatanggal ni Lord. Ayoko, hindi ko gusto. But when I realized that it has already become an attachment na puwede kong maging kasalanan, magdulot ng kasalanan. Nakipag-wrestling din naman ako kay Lord. Ayoko pong sabihin sa inyo na ang dali-daling bitawan. Katulad din nung Bamboo, nagtataka rin ako, bakit gano'n? Bakit tinatanggal? But it is in my emptiness that I begin to discover that God is really everything. When I had nothing and all that remained is my faith in God, it was then I truly realized that God is my everything. Hindi madali. Ayoko pong sabihin sa inyo na masarap. Hindi po, hindi masarap. But yung eventual na peace, yung resulta na joy, yung resulta ng mga experiences ko, yung mga pinatikim sa'kin ni Lord na blessings, dun ko na-realize na hindi ko pala puwedeng i-compare yung kayang ibigay ni Lord sa akin sa hinihingi niya sa'kin. At that time na hinihingi niya ito, ang akala ko eto na yung blessing para sa akin. Hindi ko nakita that God is already preparing something much, much, much better than what I believe belongs to me, than all those things na naka-attach ako. It is good to ask this season of Lent, may nire-wrestling ba tayo kay Lord? Di natin mabitawan. May mga attachments ba tayo na alam mo, alam na alam ko, hinihingi ni Lord. Halimbawa, negative emotion like sama ng loob, like galit, like disobedience. At other things in our life that binibigyan natin ng katwiran. And God is repeatedly telling us, "Nak, it is time for you to surrender it